Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Magandang araw po, Miss Winnie. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyong programa. Nais ko po sanang ibahagi ang aking karanasan. Ako nga po pala si Luna Menjola, 25 anyos. Ngunit ang aking ibabahagi ay karanasan ko noong ako ay bata pa hanggang sa magdalaga. Ang aking ibabahagi ay tungkol sa pagiging apo ko ng isang manghuhula. Nagsimula ang lahat ng ako'y 10 taong gulang pa lamang. Nakaugalian ko na ang paglabas-pasok sa silid ng aking abuela o mas madalas na tinatawag na lola. Ngunit iba ang araw na yun. May mga bulong akong naririnig na kuhanin ng maliit na kahon sa drawer ni Lola Mila. Dala ng aking kuryosidad ay sinunod ko ang mga bulong na aking naririnig. Kinuha ko ang maliit na kahon. Ipinatong ko yon sa lamisita ni Lola Mila. Nang aking buksan ay para akong nabato-balani. Kusang gumalaw ang aking mga kamay at inilabas ang mga barahang doon ay nakatago. Ngunit samot-saring imahe ang pumasok sa aking isipan nang bigla na lang akong magulat. Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabihan na kitang huwag kang gagalaw ng mga gamit ko? Nabitawan ko ang mga baraha. Kasabay ng pagbagsak sa sahig ng ilang baraha ay mas naging malinaw sa akin ang mga imaheng nakikita. Nakita ko ang sunod-sunod na libing. Maraming mga bulaklak at mga nakalinyang kabaong. Napaiyak ako ng malakas nang makita ko ang larawan ng aking ina na yakap-yakap ng aking ama. Lola, maraming mamamatay. Si Mami. Saan mo ba nakuhang ideyang yan? Ito ang tandaan mo, Luna. Hindi tama ang magsalita ng kapahamakan. Makapangyarihan ng dila, kagaya na lang ng ating mga mata. Totoo po ang sinasabi ko, Lola. Yun po ang nakikita kong imahe sa isipan ko. Hindi ito maaari. Ibigay mo sa akin ang barahang nasa iyong kamay. Hindi mo ito dapat na ginagalaw. Umiiyak pa rin ako nang iabot ko kay Lola Mila ang mga natirang baraha sa aking kamay. Nang makuha na niya sa akin yun, ay biglang namutla si Lola. Napaupo pa siya sa sahig. Hindi ko man lubusan batid ang dahilan nun ay nararamdaman ko ang takot mula sa aking abuela. Nanginginig pa ang boses niya nang sambitin ng mga tawag sa barahang aking iniabot. Death card, tower, a three of swords. Paanong... Luna, makinig kang mabuti kay Lola ha? Wag na wag mo nang hahawakan ang baraha ko. Naiintindihan mo ba? Pero sabi po sa akin ng mga boses ay kuhanin ko sila. Bata ka pa at alam kong hindi mo pa lubusang naiintindihan. Sa ngayon ay makinig ka na muna kay Lola ha? Totoo po ba na magkakaroon po ng parada ng mga kabaong? Yun ba ang nakita mo? Tumango-tango ako habang pinapahira ng mga luha sa aking pisngi gamit ang maliliit kong kamay. Hinaplos-haplos naman ni Lola ang tuktok ng aking ulo at saka ko nginitian. Tumayo si Lola at hinawakan ang aking kamay. Isinama niya ako palabas ng kanyang silid. Ngunit bago pa man kami tuluyang makalabas ay nabulabog na ang aming bahay ng malakas na sigaw ni Tita Esme. Kasunod ng sigaw na yon ay ang sunod-sunod na kalabog. Binitiwan ako ni Lola at saka siya nagmamadaling tunguhin ang parte ng aming bahay na pinanggagalingan ng kalabog. Maliliit ang aking hakbang habang sumusunod kay Lola. Pero bago pa ako tuluyang makalapit sa gawing hagdan ay narinig ko na ang malakas na sigaw ni Lola. Laura! Hiner! Si Laura! Nalaglag sa hagdanan! Mama, tatawagin ko po si Kuya. Madali ka, Esme. Ipahanda mo na rin ang sasakyan. Mami? Luna, pumasok ka na muna sa iyong silid. Naririnig ko ang mga sinasabi ni Lola Mila. Ngunit tila may sariling buhay ang aking mga paa. Naglakad ako papalapit sa nakahandusay na katawan ng aking ina. Nanlalaki ang aking mga matang muling nabasa ng luha sapagkat naalala ko ang mga imaheng aking nakita. Nanginginig ang mga tuhod ko ng sandaling yon. Nais kong lapitan pa ng mas malapit si Mami. Ngunit hindi na ako umabot dahil napaupo na ako sa takot nang may makita akong nakatayo sa tabi niya. Yun din ang nakita ko sa baraha ni Lola. Nakasuot siya ng itim na damit at may hawak na karit. Bagaman hindi ko nakikita ang mukha niya ay natatakot na ako sa kanyang presensya.
Sumama ka na muna sa akin. Kami na ang bahala rito. Ang magandang gawin mo makipaglaro ka na muna sa mga pinsan mo, ha? Pero ayoko po. Pwede ba wag nang matigas ang ulo mo? Sige na, apo. Sumama ka na lang sa tita mo. Kami na ang bahala sa mami mo. Dadalhin namin siya sa ospital. Wala akong nagawa kundi ang magpatangay sa aking tita Esme. Nang malapit na kami sa pinto, ay nakasalubong pa namin ang humahangos kong ama. Mababakas ang sobrang pag-aalala niya kay mami. Kaya naman napahinto ako sa paglalakad. Dahan-dahan kong nilingon ang nakatalikod kong daddy. Ngunit mas nagulat ako nang makita na parang may itim na nakatali sa kanyang mga paa. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Nakita kong binuhat niya si mami at muling nilagpasan kami. Pagdating sa tapat ng kotse ay kaagad na ipinasok doon ang aking ina na walang malay. Pagkababa pa lang kay mami ay nagtungo na si daddy sa driver's seat at pinaharurot ang kotse. Nang makaalis na sila, lumapit sa amin si Lola. Esme, mas mabuti pa na tawagin mo na lang ang mga bata sa labas. Papasukin mo sila at tayo'y magdarasal para sa kaligtasan ni Laura at sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Sige po, Mama. Luna, sumama ka na sa pagpasok ng lola mo. Halika na, Apo. Ipagdasal natin ang mami mo at ang magiging kapatid mo. Lola, makakauwi pa po ba sila, Mami? Ipagdarasal natin. Manalig na lang tayo. Humawak ako sa kamay ni Lola Mila. Magkasama kaming pumasok at nagtungo sa harap ng altar. Sinindihan ni Lola ang mga kandilang nasa harapan noon. Nang masindihan na ang lahat, ay inabutan niya ako ng rosaryo. Ilang sandali pa ay dumating na rin sina Tita Esme kasama ang aking mga pinsan. Magkakasama kami na nagdarasal. Nasa kalagitnaan na kami ng rosaryo nang bigla namang dumating ang bunsong kapatid ni Daddy na si Tito Celso. Mababakas ang pagkabalisa sa kanyang muka. Kaya maging si Lola huminto sa pagdarasal at nagmamadaling lumapit sa aking tiyuhin. Celso, ano at ganyan ang itsura mo? Si Kuya Hiner po. Anong nangyari? Ayusin mo nga ang pagsasalita mo. Paano ka namin maiintindihan kung para kang kabayong hingal na hingal? Naaksidente sila kuya sa labasan. Narinig ko kanina bago ko umalis na wala na raw pulso yung babae. Pero hindi ako sigurado kay kuya. Ano? Diyos ko po, Panginoon, tulungan mo po kami. Iligtas niyo po ang aking anak at manugang, maging ang apo ko na hindi pa naisisilang. Esme, bantayan mo muna ang mga bata. Mamaya na kayo umuwi ng mga anak mo para may kasama rito sa bahay si Luna. Celso, tara na. Saang ospital sila dinala? Madali ka na. Opo mama, hindi ko naman po hinugot yung susi sa kotse. Sige na, umalis na kayo, Celso. Ako nang bahala sa mga bata. Sige po Ate Esme. Nang makaalis na sina Lola Mila at Tito Celso, ay ipinatapos sa amin ni Tita Esme ang pagrorosaryo. Nang matapos na kami ay pinaghanda niya kami ng merienda. Magkaganon pa man ay hindi pa rin nawawala sa aking isipan ang lahat ng imaheng nakita ko nang mahawakan ko ang mga barahan ni Lola Mila. Lumipas pa ang mga oras. Sumapit na ang gabi, ngunit kahit anino nila Lola ay hindi ko pa rin nakikita. Nasa loob na ako ng aking kwarto, nakatanaw sa bintana namin at yun ang inabutan ni Tita Esme. Luna, uminom ka na muna ng gatas para makatulog ka na ha? Wala pa rin po ba sina Lola, Tita? Bakit wala pa po sila? Gabi na po ah. Huwag kang mag-alala, bukas pagising mo nandyan na sila, kaya inumin mo ng gatas mo at matulog ka na. Opo. Ininom ko ang gatas na ibinigay sa akin ni Tita Esme at inubos ko yon ng isang tunggaan lang. Hindi pa man nagtatagal ay nakaramdam na ako ng antok. Kaya naman nahiga na ako at ibinalot ang aking katawan ng kumot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ilang sandali pa ay nakatulog na ako. Kinabukasan, nagising ako sa malakas na iyak ng aking lola. Naririnig ko ring tinatawag niya ang pangalan ng aking ina. Dala ng sobrang pagkasabik ay nagmamadali akong lumabas ng aking kwarto at bumaba sa unang palapag. Ngunit hindi pa man ako tuluyang nakakababa ay narinig ko na ang usapan nila Lola at Tita Esme.
Bakit ganito ang nangyayari sa pamilya natin? Paano natin ipapaliwanag ito ngayon kay Luna? Asang-asa ang bata na buhay na makakauwi ang kanyang ina at kapatid. Tapos na aksidente pa ang kuya niyo. At tinapat na ako ng doktor na hindi na siya kailanman makakalakad pa. Matalinong bata si Luna, Mama. Sa ngayon sigurado hindi pa niya masyadong maiintindihan ng mga bagay-bagay. Ngunit pasasaan ba't mauunawaan niya rin yun? Tigilan niyo na kasi ang panghuhula. Wala namang naibibigay na mabuti yan sa pamilya natin. Baka yan pa nga ang dahilan ng kamalasang nangyayaring to. Alam niyong hindi ko basta-basta pwedeng gawin yon. Maliban na lang kung may isa sa inyo ang handang magsakripisyo. Ayan na naman tayo, Mama eh. Sunugin niyo na lang ang mga tarot cards niyo. Mas simple po yun, hindi ba? Madaling sabihin kaysa gawin. Hindi ganon kadaling matakasan ng sumpang ito sa ating pamilya. Ewan ko sa'yo, Ma. Kaya ayoko magkapamilya ng sarili. Ayoko mapasahan ng kamalasan at sumpa na yan. Tumahimik na kayo. Baka mamaya ay marinig pa kayo ng mga apo ko. Esme, ikaw na muna ang bahalang makipag-usap sa mga tauhan ng punerarya. At ikaw naman, Celso, mamili ka ng mga kakailanganin para mamaya sa mga makikiramay. Umalis at nagkanya-kanya ang tito at tita ko. Pero si Lola Mila ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Kaya naman nagpa siya kong lumapit sa kanya para tanungin ang aking mga narinig na usapan nila. Mangiyak-ngiyak pa ako ng mga sandaling yon. Lola, totoo po bang wala na si Mami at ang kapatid ko? Si Daddy po, ano po ang nangyari sa kanya? Apo, narinig mo ba ang usapan namin? Opo. Malungkot nang initian ako ni Lola Mila. Lumuhod siya sa aking harapan at saka ako niyakap ng sobrang higpit. Ang pagkakatanda ko ay umiyak lang ako ng umiyak. Masakit para sa akin na mawala ng ina sa murang edad pa lamang. Ngunit mas higit na nangibabaw ang takot sa akin ng mga panahong yun. Lalo na sa tuwing naaalala ko ang mga imaheng aking nakita noon. Ang natatandaan ko pa ay hindi ako iniwan ni Lola simula nang iburol si Mami. Hindi pa rin nakakauwi ang daddy ng mga sandaling yon. 3 araw simula nang iburol si Mami ay sunod-sunod na tawag ang natanggap ng pamilya namin. Lalo na si Lola Mila. Isang malaking sunog ang naganap sa family house nila sa probinsya kung saan ay nagdiriwang ang kanyang mga kapatid sa kaarawan ng kanilang panganay. Narinig ko pa ang mga dasal no ni Lola sa kanyang silid. Bakit po ba nangyayari ito sa aking pamilya? Alam ko po na hindi ko kayo dapat na kwestiyonin. Ngunit sana po ay matapos na ang salot na ito. Hindi ko na po kinakaya ang bigat sa dibdib. Kamamatay lang ng aking manugang at apong hindi pa naisisilang. Tapos ngayon naman po ay ang mga kapatid ko at kanya-kanyang mga pamilya. Pinarurusahan niyo po ba kami sa aming mga kasalanan? Malungkot na pinanonood ko lang na tumatangis si Lola. Natatakot akong lapitan siya dahil alam kong wala akong maitutulong sa bigat na nararamdaman niya. Lumipas pa ang mga araw. Libing yon ni Mami. Ihahatid na namin sa huling hantungan ng katawan niya. Nang mga sandaling yon, wala akong hinto sa pag-iyak. Hinahanap ko rin ang aking ama ngunit hindi pa rin nakakauwi si Daddy dala ng nangyaring aksidente. Lumipas pa ang mga oras, naibaba na si Mami at tinatabunan na ang kanyang kabaong. Nag-alisan na ang ibang bisita, tanging ako at si Lola na lang ang naiwan. Lumuhod si Lola at niyaya na akong umuwi. Ngunit ayoko pa talaga ayoko pang malayo kay Mami. Apo, umuwi na tayo, babalik na lang tayo sa ibang araw. Ayoko po, hindi ko po iiwan si Mami. Pero Apo, hindi na natapos pa ni Lola ang kanyang sasabihin dahil bigla na lang humangin ng malakas. Kasunod noon ay ang napakalakas na ulan na sinabayan pa ng kulog at kidlat. Takot na takot ako, lalo na nang makita ko ang pagtama ng kidlat malapit sa aming pwesto. Kaya kahit ayoko pang umuwi ay hindi na ako pumalag nang buhatin ako ni Lola at isakay sa kotseng nakaparada. Matapos ang pangyayaring yon ay naging malungkot na sa loob ng bahay, lalo na nang umuwi si Daddy. Wala nang isa niyang paa at nakasakay na lang siya maghapon sa wheelchair. Madalas na nagkukulong lang sa silid nila ni Mommy. Isang hapon,
Naisipan kong dalhan ng merienda si Daddy. Daddy, gumawa po kami ni Lola ng puto. Pinalagyan ko po ng maraming keso sa ibabaw. Alam ko po kasi na paborito niyo ito ni Mami eh. Iwan mo na lang dyan at lumabas ka na pagkatapos. Pero Daddy, miss na miss ko na po kayo. Pwede po bang dito na muna ako? Huwag matigas ang ulo mo, Luna. Mas gusto ko mapag-isa. Pero Daddy… Pakiusap, pabayaan nyo na muna ako. Ang mabuti pa maglaro ka na lang. Naiiyak na ako ng mga sandaling yon sapagkat hindi naman ganun noon si Daddy. Malambing at maalaga siya, pero mas nasaktan ako nang tinalikuran niya ako. Yun naman ang eksenang naabutan ni Lola Mila. Nilapitan niya ako at saka kinuusap ng maayos na pumunta na muna ako sa ibaba. Tumango lang ako at naglakad palabas ng kwarto nila Daddy. Ngunit tumayo lang ako sa gilid, kaya narinig ko ang lahat ng mga usapan nila ni Lola. Hener, ano ba ang ginagawa mo sa sarili mo? Pati ang anak mo ay hindi mo man lang pinakikitunguhan ng maayos. Ma, please, pabayaan nyo na lang kasi ko. Anak, hindi lang ikaw ang nawalan. Oo, masakit ang pagkawala ni Laura at ng isang anak ninyo. Pero walang kasalanan doon si Luna. Hindi mo siya kailangang itrato ng ganyan. Akala mo ba'y hindi ko napapansin ang panlalamig mo sa sarili mong anak? Kakaibang bata si Luna, Ma. Matalino siya. Alam kong kaya niyang intindihin ang sitwasyon. Sus Mariosep, kabata pa ng apo ko, Hener. Anong hangin bang pumasok sa utak mo at naisip mong kaya niya na? Anak, makinig ka sa akin. Sa mga sandaling ito, higit niyang kailangan ng kalinga ng isang ama. Nawalan na nga siya ng ina. Hindi madali yon para sa bata. Huwag mo naman sanang iparamdam kay Luna ang mawala ng parehong magulang. Nang marinig ko ang mga yabag na papalapit sa aking pwesto, ay nagmamadaling umalis ako sa harap ng silid nila Daddy. Hindi pa man nagtatagal ay nakita ko nang lumabas si Lola. Malungkot na tinungo ko na lang ang aking silid. Sa totoo lang po, hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yun. Malaki ang naging epekto nun sa aking buhay. Simula ng araw na yon, hindi na ako lumalapit pa kay Daddy. Napansin yun ng aking abuela. Kaya naman kinausap niya ako. Luna, napapansin ko na napapalayo ang loob mo sa iyong ama. May problema ba, apo? Ayoko pong guluhin si Daddy. Baka po magalit lang siya sa akin kapag nilapitan ko siya eh. Bakit naman siya magagalit, apo? Ikaw talagang bata ka. Kung ano-ano ang iniisip mo, ang mabuti pa maligo ka na at dadalaw tayo sa mami mo. Matamlay na tumalima ako sa sinabi ni Lola Mila. Naligo ako at nang matapos ay nagsuot ako ng isang bestidang kulay dilaw. Paborito yon ni Mami. Pagkatapos ay lumabas na ako at nagtungo sa aming sala. Nandun sina Lola at Daddy. Nakabihis na rin sila. Oh, nandito na palang anak mo, Hener. Halina kayo. Luna, ang ganda ng suot mo, anak. Salamat po. Regalo po ito noon sa akin ni Mami. Alam ko, binili namin niya noon sa mall. Pagkakita pa lang niya sa bestidang yan, talagang nagustuhan na niya. Maganda ang kulay. Bagay na bagay talaga sa apo ko ang kahit na anong damit. Oh, tara na! Magkakasama kaming tatlong nagtungo sa sementeryo. Si Lola Mila ang nagmaneho ng sasakyan. Sa kanyang tabi naman ay si Daddy. Mag-isa lang ako sa likurang upuan, kaya malaya akong nakatanaw sa labas. Pinagmamasdan ko ang bawat posting aming nilalagpasan at binibilang ko yon. Hindi ko man alam kung bakit, pero napapakalma nito ang aking isipan. Hindi nagtagal ay narating na namin ang aming pupuntahan. Sa pagbaba namin ay doon ko lang napansin ang isang bungkos ng bulaklak na hawak ni Daddy. Hindi ko alam kung saan nanggaling yon. Nang makita kong nakasakay na sa wheelchair si Daddy, ay nagtatakbo ko papalapit sa puntod ni Mommy. Ngunit bago pa man ako makalapit, ay napansin ko na ang isang babaeng nakabelo na nakatayo hindi kalayuan sa puntod ni Mommy. Nakatanaw ito sa amin ni Lola. Nakikita kong bumubuka ang kanyang mga bibig, ngunit wala naman akong naririnig. Hindi ko inalis ang tingin sa babaeng nakabelo. Nahiwalay lang ang aking mata sa kanya nang tapikin ako ni Lola. Hindi ko man lang namalayang nasa tabi ko na pala sila ni Daddy. Oh, apo, bakit ka huminto? May problema ba? Wala po.
Napansin ko lang po kasi yung babaeng nakataklobang ulo eh. Pero nakita ko po na nakatingin siya sa atin. Babaeng nakataklobang ulo? Nakabelo ba? Opo. Pero wala namang ibang tao rito kundi tayo lang. Sigurado ka ba sa nakita mo? Saan mo ba siya banda nakita? Doon po. Itinuro ko kung saan ko nakita ang babaeng nakabelo. Ngunit laking gulat ko nang wala na ito sa lugar kung saan ko siya nakita. Nilingon ko sila ni Lola at sinabi ko na sigurado kung dun ko nakita ang babae. Ngunit nakita kong umiling si Daddy. Mababakas din sa mukha niya na hindi niya pinaniniwalaan ang aking mga sinabi. Habang si Lola naman halatang gulat na gulat. Nang mga sandaling yun, alam ko na tanging si Lola lang ang kakampi ko. Kaya yumuko na lang ako at kumapit sa kamay ni Lola Mila. Narinig ko pa ang kanyang buntong hininga. Mamayhan na natin pag-usapan ng bagay na yan ha. Halina kayo para hindi na tayo abutin ng dilim. Magkakasama kaming lumapit sa puntod ni Mami. Sinabihan naman kami ni Lola na magdasal kami. Sumang-ayon na lang kami ni Daddy dahil likas na kay Lola ang pagiging madasalin. Ngunit hindi pa man kami tapos magdasal ay may kakaiba na akong nararamdaman sa aking katawan. Sa pagkakatanda ko ay nahihirapan akong huminga. Unti-unti na ring nanlalabo ang aking paningin. Sa nanlalabong mata ay nakita kong natataranta si Lola. Nakita kong bumubuka ang kanyang bibig, ngunit wala naman akong naririnig. Hanggang sa tuluyan ng mandilim ang aking paningin. Hindi ko alam kung gaano katagal na akong nawalan ng malay. Ang alam ko lang ay nagising na ako sa bahay. Narinig ko pa ang pagtatalo nila Daddy at Lola na nasa labas lang ng aking silid. Kaya naman pasimple akong sumilip sa maliit na awang ng aking pinto. Doktor ang kailangan ng anak ko at hindi ang pesteng paniniwala ninyo. Hindi ordinaryong bata si Luna. Alam ko yon dahil kagaya niya ay naranasan ko rin ang mga nararanasan niya ngayon. Hindi rin siya magagamot ng mga doktor na sinasabi mo sapagkat wala namang sakit ang aking apo. Naman, kahit minsan lang magtiwala naman kayo sa akin. Kung ano-ano nang nakikita ng anak ko. Maging sa pagtulog niya naririnig kong nagsasalita siya na parang may kinakausap. Isa pa hindi niyo kagaya si Luna. Huwag kang ambulag, Hener, dahil alam kong alam mo na may kakayahan ng anak mo na kagaya ng sa akin at sa ating mga ninuno. Regalo yun ng Diyos sa atin. Huwag niyo pong idamay ang Diyos dito, Ma. Sapagkat ang lahat na nangyayari sa atin, isang sumpang hindi natin matakas-takasan. Kaya nga pinarurusahan tayo ng langit dahil hindi naman sa kanya nanggaling ang kakayahang sinasabi ninyo. Hindi sumpa ang regalong ito sa pamilya natin. Ibinigay ito ng langit para tayo ay magsilbing tulong sa mga taong nangangailangan. Ayokong matulad sa inyo ang anak ko. Gusto ko siyang mamuhay ng normal. Bata pa lang kami ni na Esme at Celso. Namuhay na kami ng marangya pero magulo. Nakalimutan mo na rin po yata na halos mabaliw kayo noon. Ayokong danasin niya yun. Lalo na't hindi tanggap ng lipunan ng mga kagaya nyo. Kagaya naming ano? Mama? Kuya? Ano bang pinagtatalunan nyo? Hanggang labas ay naririnig ko ang sigawan nyo. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Hindi na magbabago ang pasya ko, Ma. Ipapatingin ko sa doktor ang anak ko. Matapos sabihin yun ay nakita kong iniwan ni Daddy sina Lola at Tita Esme. Kaya nagmamadali na akong bumalik sa aking higaan. Hindi pa man nagtatagal ay narinig ko na ang pag-ingit ng pinto. Kaya lumingon ako sa gawin ng pintuan. Nakita ko ang mabagal na pagpasok ni Lola Mila. Malungkot ang kanyang muka, naluluha rin ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya akong gising ay pilit siyang ngumiti bago umupo sa gilid ng aking kama. Kumusta na ang pakiramdam mo, Apo? Nahihilo ka ba? May masakit ba sa'yo? Ayos na po ako, Lola Mila. Ano po bang nangyari? Bigla ka na lang kasing nangisay nung nasa sementeryo tayo. Sa aming palagay nasa loob ang lagnat mo. Huwag ka nang mag-alala, Apo, ha? Ipagagamot ka namin. Okay po. Simula ng araw na yon ay napapadalas na ang punta ng mga doktor sa aming bahay para tignan ako. Wala naman silang nakitang diferensya sa aking kalusugan. Ngunit makulit si Daddy. Lagi niyang sinasabi na hindi ako maayos. Kaya naman madalas din silang mag-away ni Lola. Lumipas pa ang mga taon. Sa aking pagkakatanda ay nasa high school na ako noon.
Pag-uwi ko galing paaralan ay inabutan kong nagwawala si Tita Esme at sinisigaw-sigawan si Lola. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa na pumagitna sa kanila. Pero hindi sinasadyang naitulak ko si Tita Esme. Kung kaya napaupo siya sa sahig. Yun ang naging dahilan para mas lalong magalit ang tita ko. Peste ka talagang bata ka! Bastos! Sorry po Tita Esme, hindi ko po sinasadya. Malas ka talaga eh. Alam mo ba simula nang isilang ka, panay kamalasan ang nararanasan ng pamilyang ito? Salot ka talaga! Tumigil ka! Walang kinalaman si Luna sa mga nangyayari. Esme, hindi ko kayo pinalaki ng mga kapatid mo para lang maging bastos. Malas ang batang yan, kaya hindi na ako magtataka kung pati kayo ni Kuya ay mamatay na lang ng dahil sa sumpang bitbit niya. Naiiyak na ako ng mga sandaling yun. Hindi ko inakalang sa tagal na nakakasama ko si Tita Esme at sa magandang pakikitungo niya ay may galit pa siya sa akin. May sasabihin pa sana ako sa tita ko nang bigla na lang siyang sampalin ni Lola Mila. Pero nagulat ako nang tumawa pa siya at dinuro-duro kami ni Lola. Kita mo na Mama, nagawa mo akong saktan dahil dyan sa apo mong malas. Itong tandaan nyo, hindi ko hahayaang gumandang buhay ni Luna habang ang mga anak ko nasa ilalim na ng lupa. Hindi kita maintindihan, Esme. Paanong isinisisi mo sa iyong pamangkin ang aksidenteng nangyari sa iyong bahay? Walang ginagawang masama si Luna. Ang utak mo ang masama. Oo, masakit na namatayan ka ng mga anak. Pero bakit si Luna ang sinisisi mo? Kung meron mang dapat na sisihin ay walang iba kung hindi ikaw. Pabaya kang ina. Iniwanan mo ang mga bata ng walang bantay. Tapos naghahanap ka ng masisisi. Bakit? Totoo naman pong sinasabi ko Si Luna ang nagdala ng salot at trahedya sa ating pamilya. Una, ang sarili niyang ina at kapatid. Pangalawa, ang pagkalumpo ng sarili niyang ama. Pangatlo, ang buong pamilya niyo. Mga kapatid at mga pamangkin. At ngayon naman ang mga anak ko. Sino ang susunod? Ako? Si Celso? O baka kayo na, Mama? Hihintayin niyo pa bang umabot sa ganon? Manahimik ka! Aksidente ang mga nangyari at hindi yun dahil sa aking apo! Magkaganon pa man ay hindi pa rin huminto si Tita Esme. Patuloy pa rin niyang isinisisi sa akin ang lahat ng nangyari. Muli ay tumaas ang kamay ni Lola Mila at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa kanang pisngi. Itinulak ni Tita Esme ang lola ko. Kaagad na namang hinawakan ng kanyang kamay. Ngunit dumulas yun, kaya bumagsak si Lola sa sahig na marmol. Nataranta ako at sumigaw habang umiiyak. Lola, tulong! Tulungan niyo kami! Tita Esme, tulungan niyo po ako! Dalhin po natin sa ospital si Lola! Mama? Hindi! Anong ginawa ko? Hindi ito maaari! Kailangan kong umalis! Hindi ako dapat maabutan nila Kuya Hiner dito! Tita Esme, saan po kayo pupunta? Huwag niyo po kaming pabayaan! Si Lola Mila po! Ngunit parang walang narinig ang tita ko. Nagmamadali siyang umalis. Rinig na rinig ko pa ang pagharurot ng kanyang sasakyan. Nanghihina ako. Walang magawa. Takot na takot ako sa kalagayan ni Lola. Kaya naman iniwanan ko siya at nagtatakbo ako palabas ng aming bahay. Doon ako nagsisigaw ng tulong. Hindi naman ako nabigo sapagkat may ilang kapitbahay ang nakarinig sa aking panawagan. Tinulungan nila akong tumawag ng ambulansya. May isa pa kaming kapitbahay na pirming tinitignan ng pulso ni Lola habang hinihintay ang ambulansya. Simula ng araw na yun ay lagi nang nagkakasakit si Lola. Kahit na gumaling na siya sa pinsalang natamo ng pagkakatulak ni Tita Esme ay isa-isa namang nagsulputan ng kanyang sakit. Unti-unti na ring nagkukulay puti ang kanyang mga mata na animoy nababalot ng sapot ng gagamba. Tanging pandinig na lamang ang malakas kay Lola Mila. Kaya hindi na rin siya nakakapanghula pa. Tinanong ko siya tungkol doon nang magkaroon ako ng pagkakataon. Nang minsang ako ang nakatokang magbantay at mag-alaga sa kanya. Lola Mila, bakit po hindi ka na tumatanggap ng mga pumupuntang kliyente sa inyo? Mahina na ako. Hindi na kaya ng katawan ko ang dati kong ginagawa. Nakakapagod din po bang panghuhula? Oo, Apo, sapagkat kakailanganin ng enerhiyang galing sa akin para makita ko ang sinasabi ng baraha. Bukod pa ron ay malabo ng aking mga mata.
may ipakita man ang baraha sa akin ay malabo na ang aking naaaninag. Kagaya po ng nangyari sa akin noon, ibig po bang sabihin ay pwede ko ring gawin ang ginagawa niyo? Huwag mong hilingin ang ganong bagay, Apo. Mahirap at ayokong magsisi ka sa huli. Kaya nagpasya na ako na tapusin ang ating lumang nakaugalian. Anong lumang nakaugalian po, Lola? Ang panghuhula ay nasa linya ng ating mga ninuno. Hindi ko ito natakasan, kaya pinanindigan ko na lang. Wala akong pagpipilian noon eh. Pero ikaw meron, Apo. Nakikiusap ako, Luna. Huwag mong tatahakin ang daang tinahak ko. Naiintindihan mo ba? Hindi po masyado eh, pero susubukan ko po. Nakakarinig ka pa rin ba ng mga kakaiba? Wala na po, Lola. Wala na rin po akong nakikitang mga kakaiba. Nginitian ako ni Lola Mila. Hinawakan niya ang aking kamay at saka hinagkanyon. Nakaugalian na ni Lola ang ganong gawi. Nang matapos ang aming pag-uusap ay nagpahinga na si Lola Mila. Ako naman ay nagtungo na sa aking silid para mag-aral. Pagpasok ay kaagad akong umupo sa harap ng study table ko. Binuklat ko ang history book na hiniram ko pa sa library ng aming paaralan. Sa pagkakaalala ko, tungkol sa mga naging dating presidente ng Pilipinas ang paksang aking inaaral. Nakatuon ang buong atensyon ko sa libro nang may bigla na lang bumulong sa akin na nalalapit na ang bagong pagsilang. Nagulat ako at napalingon sa aking likuran. Pero wala naman akong nakitang kahit anino nang bumulong sa akin. Natatakot man ako ay inisip ko na lang na baka guni-guni ko lamang yun. Hay naku Luna, huwag mong takutin ang sarili mo. Pagod ka lang kaya kung ano-anong naririnig mo. Ay, nababaliw na yata ako. Ang mabuti pa magpahinga na nga muna ako. Tumayo ako at tinungo ang banyo. Plano kong maglinis muna ako ng katawan bago mahiga at umidlip. Ngunit bago pa man ako makapasok sa banyo ay nakarinig na ako ng katok. Anak, busy ka ba ngayon? Pwede ba tayo mag-usap? Daddy, sandali lang po. Lumakad ako papalapit sa pinto nang biglang may sumitsit sa akin mula sa banyo. Hindi ko na sana papansinin yun eh. Ngunit bigla na lang nagbago ang aking paligid. Napunta ako sa isang lugar na hindi pamilyar sa akin. Para akong nasa gubat. Naghahalo ang kuryosidad at takot sa aking dibdib at isipan. Lumingon ako sa kaliwa at kanan. Ngunit tanging puno at mga damo lang ang aking natatanaw. Nang walang ano-ano ay naulinigan ko ang mga boses. Tinahak ko ang pinanggagalingan noon. Hindi kalayuan sa akin ay may isang grupo ng mga babae na nakasuot ng puting bestida at may belo sa ulo. Para silang nagdarasal. Ang kaibahan nga lang ay isang bato ang kanilang sinasamba. Aalis na sana ako nang hindi sinasadyang makatapak ako ng tuyong dahon. Sabay-sabay na lumingon sa akin ang mga babae. Nanlilisik ang kanilang mga mata. Naging bato ko sa aking kinatatayuan. Nanuyot ang aking lalamunan. Hindi ko alam kung anong aking gagawin ng mga sandaling yun. Nang bigla na lang may humatak sa akin palayo sa lugar na yon na dinadasalan ng mga babaeng nakaputi. Sinubukan kong aninagin ang kanyang muka. Pero tanging liwanag lang ang aking nakikita. Nakakasilaw na liwanag. At habang lumalayo kami ay parang naririnig ko si Daddy na tinatawag ako. Nag-aalala ang tono ng boses niya. Maging ang nangihinang boses ni Lola ay naririnig ko. Luna anak, gumising ka! Luna! Celso! Tawagin mo si Esme! Sabihin mo may emergency! Ano bang nangyayari at sigaw ka ng sigaw? Ma, si Luna, mukhang nagsisimula na magising ang kanyang kakayahang makapaglakbay sa ibang lugar. Hindi pwede mangyari to, Ma. Ayokong maranasan niya ang hirap. Ayokong matroma siya. Kumalma ka, Hiner. Hindi siya pababayaan ng kanyang gabay. Gagawan ko ng paraan. Matapos sabihin niyo ni Lola, ay bigla na lang akong nakaramdam ng puwersang humihigop sa akin. Napapikit ako at nagdasal. Nagmulat lang ako ng aking mga mata nang makaramdam ako ng pananakit ng aking leeg. Pero nagulat ako nang makita ko ang mukha ng aking ama na puno ng pag-aalala. Nasa gilid naman niya si Lola Mila na nakahawak pa sa study table ko. Doon ko lang napagtantong nakatulog pala ako habang nag-aaral. At sa aking palagay, nangawit lang ang aking leeg sa paraan ng pagkakayuko ko sa mesa.
Aray ko po, ang sakit ng leeg ko. Daddy, Lola Mila, ano pong ginagawa niyo sa kwarto ko? Narinig kasi kitang umuungol, kaya pumasok na lang ako. Kanina pa kita sinusubukang yugyugin, pero kahit anong gawin ko, hindi ka nagigising. Apo, mukhang binangungot ka. Masyado lang nag-alala si daddy mo kanina dahil hindi ka magising. Ang totoo niyan ay natatakot kami na baka hindi ka pa bumalik sa ulirat mo. Po? Naku, totoo po ang sinabi niyo. Binangungot nga po yata ako. Ano bang napanaginipan mo? Nasa gitna raw po ako ng kagubatan. Hindi po ako pamilyar sa paligid eh. Tapos naglakad po ako kasi may narinig po akong mga boses. Nung pinuntahan ko po, may nakita po akong mga babaeng nakaputi at nakasuot ng belo. Para po silang nagdarasal sa bato. Tapos aalis na po sana ako. Kaso po ay nakatapak po ako ng tuyong dahon. Ayun, bigla naman po silang lumingon sa akin ng sabay-sabay. Natakot po ako kaya hindi ako nakagalaw. Tapos biglang may babaeng dumating. Nakaputi rin po siya. Pero hindi ko naaaninag ang mukha niya. Kasi parang nagliliwanag eh. Hinila po niya ako palayo sa lugar na yon. Hanggang sa para po akong hinihigop ng hangin at nagising na po ako. Ganon ba? Ma, senyalis na po ba ito? Senyalis po na ano? Wala, apo. Ang mabuti pa ay lalabas na kami ng daddy mo. Magpahinga ka na muna. Halika na, Hiner. Ihatid mo na ako sa kwarto ko. Opo, ma. Magpahinga ka na, anak. Napabuga na lamang ako ng hangin ng talikuran nila ako. Hindi man nila ipakita sa akin ang mga lihim na senyasa nila ay napansin ko naman yun. Sa aking palagay ay tungkol sa sinasabi ni daddy na senyalis ang kanilang lihim na napag-usapan. Kaya palihim akong sumunod para makinig. Alam kong masama yun eh, pero likas sa akin ang pagiging mapagduda. Patingkayad pa akong naglakad habang papalapit sa kwarto ni Lola Mila. Idinikit ko pa ang kaliwang mukha ko sa kahoy na pinto para lang marinig sila. Sobrang hina kasi ng mga boses nila eh. Mas lalo pa akong naging interesado sa pakikinig nang marinig ko ang aking pangalan na binanggit ni Daddy. Ma, bakit ganun ang nangyayari kay Luna? Hindi ako sigurado, anak. Pero kung pagbabasehan ng panaginip niya, palagay ko may nahanap na ang mga baraha ko na bagong mag-aalaga sa kanila. Nararamdaman siguro ng mga espiritu na mahina na ako. Hindi pwede, ma. Ayoko magdusa ang anak ko. Paano na lang kung hindi niya kayanin at bigla na lang siyang mabaliw? Natatakot ako, ma. Pumanatag ka. Hindi ko hahayaang mahirapan ang kaisa-isang apo na naiwan sa akin. Kaya kahit anuman ang mangyari, isama niyo sa pagpapalibing sa akin ang mga baraha. Siguraduhin niyong hawak ko ang mga iyon. Para sa ganon ay wala nang ibang makakakuha pa. Ma, huwag ka naman po magsalita ng ganyan. Hindi ka pa mawawala. Huwag ka munang maghabilin. Mahina na ako, anak. Ramdam ko na bilang na ang mga oras at araw ko sa mundong ibabaw. Sinasabi ko sa iyo ito para kung sakaling hindi na ako magising ay alam niyo na ang dapat na gawin. Ma, huwag mo po muna kaming iwan. Hindi ko kaya nang wala kayo. Kailangan pa po kayo ng apo niyo, si Luna. Lahat tayo ay hahantong sa kamatayan, anak. Ayaw man natin o gusto, mangyayari pa rin. Pero huwag kang mag-alala. Babasbasan ko si Luna at lalagyan ng proteksyon. Akala ko po ba nalagyan niyo na siya noon? Kasabay ng panghihina ko ay unti-unting pagkawala ng bisa noon. At bago ako mawala sa mundo, sisiguraduhin kong tatatag ang proteksyong yon. Hindi ko maintindihan ang pinag-uusapan nila, pero isa lang ang malinaw sa akin. Yun ay ang paghahabilin ni Lola na parang namamaalam na. Tumayo ako ng tuwid at plano ko na sanang bumalik sa kwarto ko nang masalubong ko si Tita Esme. Kitang-kita ko kung paano niya ako irapan. Kahit ganun ang ginawa niya ay binati ko pa rin siya. Magandang araw po, Tita Esme. Huwag kang ang plastic. Hindi mo kailangan magpanggap na mabait sa harapan ko. Naku, kung hindi lang dahil kay kuya wala ako rito at dadalhan ka ng herbal na gamot. Oh, kunin mo na. Ubusin mo na para hindi nag-aalala si Mama at Kuya Hiner sa mahinang katulad mo. Para po saan ang gamot? Bakit ba ang dami mong tanong? Inumin mo na lang. Nakakainis. Okay, fine. Pampalakas ng katawan yan.
Sabi kasi ni kuya kailangan mo. Pero kung ako lang ang tatanungin, mukhang okay ka naman at hindi mahina. Alam ko sa aking sarili na hanggang ngayon ay ako pa rin ang sinisisi ni Tita Esme sa pagkamatay ng mga anak niya. Kaya kinuha ko na lang ang iniabot niya sa akin bago nagpaalam na babalik na ako sa kwarto ko. Muli ay inirapan niya ako bago tinalikuran. Napapailing na lang ako sa inasta niya. Napakasama ng ugali. Sa kanilang magkakapatid, namumukod tanging siya lang ang tinitignan ko bilang malas at sumpa sa pamilya. Kung hindi lang siguro siya kapatid ng daddy ko, lagi ko siyang kukontrahin eh. Nang pumasok yon sa isip ko, bigla ko nalang tinungga ang gamot na galing sa kanya. Napangiwi ako ng malasahang mapait yon at malapot. Ano ba ito? Nilalaso naman yata ako ni Tita Esme. Pero imposible, paniguradong takot siyang gawin yon, lalo na't alam niyang siya lang ang nag-iisang pinagdala ng gamot ni daddy. Iwinaksi ko na ang naiisip ko at nagmamadaling pumasok ako sa kwarto ko. Dumiretso ako sa banyo at walang humpay na nagmumog para maalis ang mapaklang lasa na nadikit sa dila ko. Lumipas pa ang mga araw, napapadalas na ang napapanaginipan ko na babaeng nakaputi. Ngunit hindi ko pa rin nakikita ang mukha niya. Habang si Lola Mila ay unti-unti na ring nangihina. Hindi na rin niya kayang tumayo at maglakad. Kaya sa amin na tumira si Tita Esme na siyang nag-aalaga kay Lola. Isang gabi na bumaba ako at nagpunta sa kusina para kumuha ng maiinom ay nakita ko si Tita Esme na nakaupo lang sa komedor. Blanko ang kanyang mga mata at parang malalim ang iniisip. Nang mga sandaling yon, hindi ko muna inisip ang kasungitan niya sa akin. Nilapitan ko siya at kinumusta. Tinanong ko rin kung ayos lang ba siya. Tita Esme, kumusta po? Mukhang ang lalim po ng iniisip niyo ah. Ayos lang po ba kayo? Tumingin sa akin si Tita Esme pero hindi siya umimik. Nagtataka naman ako kaya inulit ko ang sinabi ko. Ngunit nabigla ako nang hampasin niya ng malakas ang lamesang kahoy. Tinitigan niya ako ng matalim. Kitang-kita ko rin ang panggigigil niya. Tita, kung ayaw niyo po akong kausap ay aalis na ako. Mamamatay ka! Matapos sabihin niyo ni Tita Esme ay bigla na lang siyang tumayo at umakmang sasaktan ako. Kaya naman dali-dali akong tumayo at lumayo sa kanya. Ngunit sa bawat paghakbang ko palayo ay siyang hakbang naman niya papalapit. Kinikilabutan ako sa pagngisi niya sa akin. Natatakot ako. Kaya naman nagmamadali nang tumalikod sa kanya. Ngunit pagharap ko sa likod ay muntik naman na akong matumba. Nasa likuran ko pala si Daddy at si Tita Esme. Nanginginig at humihingal ako sa sobrang kaba. Naisip ko kung paanong posibleng nasa likuran ko lang sila Tita Esme kung nasa harapan ko lang siya kani-kanina lang. Halos segundo lang ang paghiwalay ko ng tingin sa kanya. Paanong nandyan ka po, Tita Esme? Kasama ko siya, anak. Kagagaling lang namin sa silid ni Mama. Ayos ka lang ba, anak? Bakit parang nakakita ka ng multo? Si Tita Esme po. Kanina ikausap ko lang siya eh. Paano nangyaring magkasama po kayo? Ikinuwento ko sa kanila ang mga naganap bago sila dumating. Pero baka sa mga mukha nila na hindi nila pinaniniwalaan ang mga sinasabi ko. Hindi ko rin naman sila masisisi. Imposible naman talaga na nasa magkaibang lugar siya sa iisang oras lang. Nababaliw ka na ba? Paano mangyayari ang sinasabi mo? Kanina pa kami magkasama ng daddy mo. Kuya, sa palagay ko, kailangan na nating ipatingin sa espesyalista ang anak mo. Kung ano-ano na ang nakikita eh. Hindi po ako nababaliw. Totoo po ang sinasabi ko. Daddy, naniniwala naman po kayo sa akin, hindi ba? Oo naman, anak. Naniniwala ako sa'yo. Kuya naman, kailangan na nating mapatignan si Luna. Ano na lang ang mangyayari kung mapapabayaan ang nangyayari sa kanya? Tinignan lang ng masama ni Daddy si Tita Esme, kaya hindi na niya pinilit pa ang gusto niya. Pinagulong ni Daddy ang kanyang wheelchair palapit sa akin. Nilapitan niya ako at hinawakan ang nanginginig kong kamay. Malamyos ang kanyang pagkakatitig sa akin. Punong-puno ng pagmamahal ng isang ama. Pagmamahal na hinahanap ko noong mga panahong nawala si Mommy. Hindi ko napigilan ang damdamin ko. Napaluhod ako at umiyak ng umiyak sa kandungan ni Daddy. Panay naman ang himas niya sa aking ulo. Tahan na, anak ko.
Nandito si Daddy. Hinding-hindi kita pababayaan. Kasalanan ko ang lahat na nangyayari sa'yo. Kung hindi lang ako nagpadala sa emosyon ko, sana naalagaan at nagabayan kita. Patawarin mo ako, anak. Wala po kayong kasalanan, Daddy. Naiintindihan ko naman po ang sitwasyon eh. Kahit ako man po nasaktan din ako nang mawala si Mami at ang kapatid ko. Kaya wag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Kuya, kung talagang mahal mo ang anak mo, mas makakabuti kung ipatingin na natin siya sa psychologist. Wala namang mawawala eh. Paano pala kung may traumang bata sa pagkawala ng mami niya at kapatid? Mas okay na ngayon palang malaman na natin para kung sakali maagapan pa ang paglala. Alam ko, pero kailangan ko rin kausapin muna ang anak ko tungkol sa bagay na yan. Isa pa hindi baliw ang anak ko, Esme. Ayusin mo ang pananalita mo sa kanya. Hindi ko na narinig na sumagot pa si Tita Esme. Matapos ang gabing yon, mas napapadalas na nagkakaroon ako ng mga kakaibang nakikita ko sa paligid. Pero kahit minsan, hindi ko man lang nakita si Mami. Isang hapon, nasa paaralan ako noon, nang bigla na lang masalubong ko si Lola. Nagtaka ako, alam kong hindi na niya kayang tumayo pa eh. Bedridden na si Lola at ang mas nakakapagtaka pa, mukha siyang mas malakas pa sa kalabaw. Dinadaan-daanan lang siya ng mga tao. May malaking ngiti sa kanyang labi na parang nasisiyahan sa nakikitang paligid. Napakamot na lang ako sa ulo at lumapit sa kanya. Tinapik ko siya at tinanong, Lola Mila, ano pong ginagawa niyo rito? Sino pong kasama niyo? Malakas na po kayo ulit? Hindi umimik si Lola Mila, bagkus ay dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Pero natakot ako nang makita ko ang malaking ngiti sa labi niya. Kakaiba rin ang nararamdaman ko sa kanya. Parang hindi siya ang lola ko. Ngunit mas nagulat ako nang bigla na lang niya akong sunggaban. Napatumba kami sa sementadong lupa. Nauna pa ang pag-upo ko. Pero hindi ko ininda ang sakit ng balakang ko dahil sa pagkakabagsak. Nanlalaki ang mga mata ko na tinignan si Lola Mila. Pero para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makitang hindi si Lola ang nasa harapan ko, kundi ang isa sa mga babaeng nakabelo na napapanaginipan ko. Dala ng sobrang takot ay nagsisisigaw ako. Huwag kang lalapit! Layuan mo ako! Tulong! Tulungan niyo po ako! Saklolo! May ilang estudyante ang nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang huminto sa paglalakad at natuon ang atensyon sa akin. Pero kahit isa sa kanila ay walang nagtangkang lumapit, may iba pa na nagbubulungan. Napatakip naman ako sa tenga ko, parang nag-e-echo ang lahat ng mga pinagbubulungan nila. Sumasakit na ang aking ulo. Hindi ko na malaman kung saan ba nanggagaling ang hindi pamilyar na boses na naririnig ko ng mga sandaling yon. Hindi ko na namalayang nawalan na pala ako ng malay. Hindi ko alam kung ilang oras na gano'n ang sitwasyon ko. Ang alam ko lang, nang idilat ko ang mga mata ko, ay nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Daddy. Nilibot ko ang paningin ko sa kabuuan ng kwartong kinalalagyan ko. Panay puti. Naaamoy ko rin ang matapang na amoy ng disinfectant. Anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Ano po ang nangyari? Anong ginagawa ko rito? Tinawagan kami ng school nyo. Nagsisigaw ka daw bago nawala ng malay. Ano ba nangyari? May nakikita ka na naman ba? Ikinuwento ko kay Daddy ang nangyari sa akin sa paaralan. Malakas na napabuntong hininga siya nang marinig ang mga sinabi ko. Kasunod nun ay ang pagtunog ng Nokia 3210 na siyang gamit na cellphone ng Daddy ko. Anak, sandali lang ah. Sasagutin ko lang ang tawag. Opo. Gamit ang kamay ay pinagulong ni Daddy ang gulong ng wheelchair palayo sa akin. Nang nasa bandang bintana na siya, sinagot niya ang tawag. Nagkakandahaba naman ang leeg ko para malaman kung sino ang tumawag kay Daddy. Pero walang namutawing salita mula sa bibig niya. Nangunot ang noo ko. Kitang-kita ko ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha niya. Kung sino man ang kausap ni Daddy, sigurado akong may sinabi itong nakakagulat. Bakas kasi yun sa mukha niya eh. Tatanungin ko na sana si Daddy nang bigla na lang niyang mabitiwan ang kanyang cellphone. Bumagsak yun sa sahig. Ngunit tila walang pakialam doon ang ama ko. Tatanungin ko na sana siya nang bigla na lang siyang umiyak. Mama! Ma, bakit ngayon pa? Ano pong
nangyari kay Lola Mila, Daddy? Sino po bang tumawag? Ang lola mo, wala na siya anak. Tumawag ang tita Esme mo. Paiinumin niya raw sana ng gamot ang mama. Pero kahit anong gising niya, hindi na sumasagot o gumagalaw man lang. Kaya ipinatawag niya ang kaibigan niyang doktor. Doon na kumpirmang wala nang ang buhay si mama. Ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay maikukumpara sa isang taong naipit sa gitna ng gera. Kahit gustuhin ko mang umiyak, ay walang luhang lumalabas sa mga mata ko. Basta ang alam ko lang ay huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Sa pagkawala ni Lola, naramdaman ko ang kakaibang bigat na hindi ko naramdaman nang makita ko ang katawan ni Mami na nakahandusay sa sahig. Lumipas pa ang mga araw at nakalabas na ako ng ospital. Pagdating pa lang sa bahay, sinalubong na ako ng masasakit na salita mula kay Tita Esme. Kasabay noon ay ang malakas na pagsampal niya sa akin. Sampal na hindi ko alam ang dahilan. Basta ang alam ko lang ay galit na naman siya sa akin. Malas ka talagang babae ka! Bakit ba kasi nabuhay ka pa eh? Halika rito! Tita Esme, tama na po. Nasasaktan po ako. Wala naman po akong ginawang masama. Ngunit kahit anong sabihin ko ay parang nabingi na si Tita Esme. Galit na hinila niya ako palapit sa nakaburol kong lola. Nang marating namin ang harap ng kabaong ay halos ingudgod niya ako sa salamin noon. Panay lang ang iyak ko at pagmamakaawa. Yon ang eksenang inabutan ni Daddy at Tito Celso. Malakas na sumigaw si Daddy. Ikaw ang dapat na nandyan at hindi si Mama! Peste ka talaga sa buhay namin! Panay na lang kamalasan ang dala mo! Esme, bitiwan mo ang anak ko. Anong karapatan mong ganyanin si Luna? Nakakalimutan mo yata ang posisyon mo rito sa pamamahay ko. Ate Esme, tama na. Wala namang kasalanan ng pamangkin natin. Talagang mahina na ang mama. Matanda na rin siya. Hindi siya matutuwang makita na ganyan ang ginagawa mo sa nag-iisang apo niya. Sige, pagtulungan niyo na naman ako. Magsama-sama kayo! Hinila ni Tita Esme ang buhok ko at pabigla akong itinulak sa sahig. Tumama ang tuhod ko sa marmol, kaya hindi ko napigilan ng umiyak at dumaing. Kasunod noon ay ang pag-alis ni Tita Esme. Nagmamadali namang lumapit sa akin si Tito Celso. Inalalayan niya akong tumayo. Sa kanyang gilid naman ay ang nag-aalalang daddy ko. Sa pagtayo ko ay para akong batang umiiyak na yumakap kay daddy. Panay naman siya hingi ng tawad sa akin dahil hindi niya raw ako maprotektahan. Lumipas pa ang mga araw pero hindi kailanman nagpakita sa bahay si Tita Esme. Maging sa libing ni Lola ay hindi siya nagpunta. Ilang beses na sinubukan siyang tawagan ni Tito Celso pero lagi niyang pinapatay ang tawag eh. Simula ng araw na yon, mas naging malungkot na ang bahay. Ngunit kasabay nun ay ang pambubulabog ng mga kakaibang nilalang sa akin. Ang natatandaan ko, lagi ko silang naririnig at nakikita kung saan saang parte ng bahay. Lalo na sa tapat ng pinto ng kwarto ni Lola. May minsan pa na hinabol ako ng isang babaeng nakaputi na nakasuot din ng belo. Panay ang sigaw at iyak ko noon papunta kay Daddy. Nasalubong ko pa si Tito Celso at mahigpit akong hinawakan sa magkabila kong balikat. Daddy! Daddy, tulungan niyo po ako! May humahabol sa akin! Luna, ano nangyayari sa'yo? Anong humahabol? Wala ka namang kasama rito sa taas. Babae! Nakaputi! Nakabelo! Ha? Ano? Anong babae? Nakaputi at belo? Saan? Wala naman ah. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nananaginip? Totoo po ang sinasabi ko. Maniwala po kayo. Hinahabol po ako kanina ng babaeng nakaputi na may suot na belo. Tito Celso, natatakot po ako. Paano kung isama nila ako sa gubat? Ay nako, pinagloloko mo ba ako? Wala naman ako nakikitang humahabol sa'yo eh. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin sa baba. Nagdala ako ng merienda natin nila kuya. Nabanggit niya sa akin na mahilig ka sa buko pie. Kaya nang madaanan ko sa Nueva Vizcaya ang bilihan, naalala kita. Tara na! Bago ko sumama kay Tito Celso, ay muli pa akong lumingon sa likuran ko. At tama nga siya, walang humahabol sa akin. Wala na ang babaeng nakaputing belo. Halos araw-araw ganun ang nangyayari. Kaya hindi ko rin masisi si Daddy nang dalhin niya ako sa isang espesyalista.
Anak, alam kong hindi ka baliw. Pero baka tama si Tita Esme mo sa sinabi niya noon. Baka nga na-trauma ka sa nangyari kay mami mo. Kaya sana hindi ka magalit sa desisyon ko. Gusto ko lang na mas mapabuti ang kalagayan at kalusugan ng unika iha ko. Naiintindihan ko po, Daddy. Baka nga po tama kayo. Hindi na po maganda ang mga nakikita ko eh. Mas lalo pa ang takot na nararamdaman ko. Gusto ko na rin po silang maalis sa isipan ko eh. Sa palagay ko po ay gawa ng hallucination ito. At tama po kayo, mas makakabuti po ito para sa akin. Simula ng araw na yun ay linggo-linggong nagpupunta na kami sa psychologist. Hindi ko na rin madalas na nakikita ang mga imahe sa aking isipan. Maging ang mga boses na gumugulo noon sa akin ay hindi ko na rin naririnig. Pero panandalian lang pala yun. Nang minsang bumisita kami sa abogado ni Lola para sana ayusin ang paglalahad at paghahati-hati ng ari-arian na naiwan ni Lola Mila, ay nakita ko na naman ang babaeng nakaputing may suot na belo. Daddy, nandito na naman siya. Ha? Sino anak? Yung babaeng nakabelo. Wala namang nakabelo rito anak. Nainom mo ba ang gamot mo? Po, hindi ko po maalala. Dala mo ba? Sandali po, titignan ko. Hinalungkat ko ang bag na dala ko. Hindi naman nagtagal ay nakita ko ang boteng naglalaman ng gamot ko. Kaagad na kumuha ko ng isang tableta at ininom yun. Napapikit pa ako at paulit-ulit na bumuntong hininga. Napadilat na lang ako nang marinig ko si Daddy. Mabuti naman at nakapunta ka, Esme. Ang tagal na natenga si attorney dahil sa kaartehan mo. Anong pakialam ko kay attorney? Ang mahalaga sa akin ay ang makuha ko ang dapat na sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit ang laki ng ipinagbago mo. Hindi naman mahalaga sa iyo noon ng tungkol sa mana. Mag-isa na lang ako sa buhay. Namatay na ang asawa at mga anak ko. Ano ba sa tingin mo kuyang nararapat sa akin? Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Kahit bago man lang ako kapitan ng kamalasan ni Luna. Tumigil ka! Hindi malas ang anak ko! Tayo ang gumagawa ng sarili nating kapalaran. Tayo ang namimili ng kahihinat na natin. Kaya wag mo isisi sa anak ko ang mga maling desisyon mo. Kuya Hiner, Ate Esme, tama na. Pwede ba kahit sandali lang wag kayong magtalo? Sigurado naman ako na pantay-pantay ang iniwan ni Mama para sa atin. Wala ni isa sa atin ang lamang. Nakita ko ang pag-irap ni Tita Esme sa amin ni Daddy bago siya pumunta sa upuang malayo sa amin. Hindi naman nagtagal ay dumating na si attorney. Kaagad na binasa ng matandang abogado ang last will and testament ni Lola. Ngunit habang binabasa yun ng abogado ay nagulat kaming lahat. Ang mga ari-ariang pinaghahati-hatian lang ng mga magkakapatid ay ang lupa namin sa Nueva Ecija. At lahat ng ibang naipundar ni Lola Mila ay sa akin niya ibinigay. Bagay na hindi matanggap ni Tita Esme. Kaya kinwestiyon niya ang abogado. Pero matatag ang abogado at hindi nagpasindak sa galit ni Tita. Pinanindigan niya ang mga binasa niya na siyang nakalagay sa iniwang habilin ni Lola Mila. Paanong napunta halos lahat kay Luna? Apo lang siya, kami ang anak. Ate Esme, kung yun lang talaga ang iniwan ni Lola sa atin ay tanggapin na lang natin. Tutal kaya na naman natin ang ating mga sarili. May kanya-kanya na naman tayong pinagkakakitaan. Nasasabi mo lang yan kasi tanga ka at uto-uto. Probinsyano talagang ugali mo eh. Bakit? Sapat na bang kinikita ng palayan mo? Igalang na lang natin ang desisyon ni Mama. Nasasabi mo lang yan dahil anak mo ang magmamana ng halos lahat. Nagpapalit-palit ang tingin ko sa magkakapatid. Hindi ko masyadong maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Nahihilo na ako, nanlalabo ang paningin ko. Hanggang sa parang bigla na lang lumindol at bumagsak ako. Unti-unti ring dumidilim ang paningin ko. Ang alam ko lang, bago pa man pumikit ang mga mata ko, ay nag-aalalang tumayo si Tito Celso at malalaki ang hakbang na nilapitan ako. Hindi ko na alam kung ano na ang nangyari pagkatapos mandilim ang paningin ko. Pero naririnig ko pa rin ang malabong boses nila Daddy. Celso, ihanda mo sa sasakyan. Ilagay mo si Luna sa kandungan ko para mabitbit ko siya. Esme, tulungan mo akong paandarin ng wheelchair. Madali kayo! Opo, Kuya Hiner. At anong kinalaman ko dyan? Bahala kayo! Ate Esme naman, nahimatay na nga ang pamangkin natin eh. Mabuti nga sa kanya. Hanggang dun lang ang narinig kong usapan nila. Isa pa ay natakpan ang kanilang mga boses ng tinig ni Lola Mila. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero bawat salita niya ay tumatatak sa akin. Apo,
Huwag kayong magpalinlang. Malapit nang lumabas ang katotohanan. Maging handa ka. Hindi magiging madali ang kahaharapin niyong laban. Pero huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Mahal. Lola? Lola Mila! Hindi ko alam kung totoong narinig ko si Lola Mila. Ang alam ko lang ay bigla siyang sumigaw ng malakas. Humihingal na dinilat ko ang mga mata ko. Doon ko lang nalaman na nasa ospital na naman pala ako. Bagamat nanlalabo na ang paningin ko, ay hindi pa rin mabura sa isipan ko ang nangyari kanina. Ang boses ni Lola Mila, ang kanyang pagsigaw. Batid kong panaginip lang ang lahat. Pero naguguluhan ako sa sinabi niyang katotohanan. Katotohanan? Saan? Ay, bakit ganun? Kahit panaginip lang ang lahat ay para pa ring totoo. Ano ba talagang pinararating ni Lola Mila? Nasa ganoong pag-iisip ako nang may marinig akong boses na hindi pamilyar. Sinasabi niya sa akin ang tarot cards ni Lola Mila. Paulit-ulit yon na nag-e-echo sa tenga ko. Hindi ko alam kung bakit. Sa paglipas ng mga araw ay hindi na yon mawala sa isipan ko. At habang tumatagal, mas dumadami ang katanungan sa isipan ko. Kinausap ko si Daddy at ikinuwento sa kanya ang lahat. Kaya naman nang makalabas ako ng ospital ay nag-usap kami ng masinsinan. Anak, panaginip lang yun. Walang ibig sabihin. Pero Daddy, Hindi lahat ng naririnig mo ay totoo. Lilipas din yan. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Bukas na bukas, babalik tayo sa espesyalista. Matapos sabihin niyo ni Daddy, ay muli ko na namang narinig ang boses. Sinasabi niya sa akin na kailangan ko ang tulong ng tarot cards para malaman ang katotohanan. Kaya kinulit ko si Daddy. Hindi nga pwede, anak. Nagbili noon ng lola mo na isama sa kanya mga baraha. Ayaw niya na gamitin mo yun. pero paano po kung yun ang makakatulong at makakasagot sa mga katanungan ko? Paano po kung gumaling ako at mawala ng hallucination sa isipan ko? Kakausapin ko na muna ang tito at tita mo tungkol sa gusto mo. Ngumiti ako kay Daddy at nagpasalamat. Ilang araw din ang nagdaan at napapansin ko na mas madalas na nagpupunta sa amin si Tito Celso. Sa tuwing pupunta siya ay lagi akong binibigyan ng mga pasalubong. Minsan ay prutas pa nga. Isang araw, habang nakatulala ako sa kawalan, ay bigla na lang sumulpot si Daddy. Luna, anak. Ay, Daddy, ginulat niyo naman po ako. May kailangan po ba kayo? Oo, pumayag na sila tita mo na muling ipahukay ang libingan ni Mama. Pati po si Tita Esme? Sa maniwala ka o hindi, siya pa ang unang pumayag sa kanila ni Tito Celso mo. Hindi ko maintindihan, pero pakiramdam ko ay may mali. Lalo na sa pagpayag kagad ni Tita Esme. Bata pa lang ako ay lagi nang mainit ang dugo niya sa akin eh. Kaya sobrang nagtataka ako. Mas matatanggap ko pa kung kinontra niya ang Daddy. Pero ang agad na pagpayag niya ang mas lalong nagpagising sa aking pagdududa. Sigurado po ba kayo? Pumayag kagad si Tita Esme? Hindi po ba kayo nagbibiro? Mukha ba ako nagbibiro, anak? Ang mabuti pa, magbihis ka na. Baka magbago pa ang isip ng tita mo. Alam mo naman yun. Totoo ang sinabi ni Daddy. Madaling magbago ang isip ni Tita Esme. Kaya naman nagmamadali na akong nagbihis. Wala pang 10 minuto, nakabalik na rin yata ako sa tabi ni Daddy. Sakto namang dumating si Tito Celso. Kaya sabay-sabay na kaming nagpunta sa sementeryo. Habang nasa daan kami, ay nakikinig lang ako sa usapan nila ni Daddy. Celso, simula nang mawala ang mama, mas lalong napalayo ang loob sa atin ni Esme. At hanggang ngayon, hindi ako makapaniwalang kinu-question pa rin niya ang mana na paghahati-hatian natin. Marami lang sigurong iniisip si Ate Esme. Lalo na't mag-isa na lang siya ngayon. Hindi naman siya nag-iisa. Nandito pa tayo. Hindi naman dating ganyan si Esme. Wala na pong bago ron. Mga bata pa lang tayo, hindi pwedeng hindi niya nakukuha ang gusto niya. Mga bata lang tayo noon. Nang lumaki naman tayo, hindi na siya ganun. Kaya nagtataka talaga ako. Isa pa, malaki ang tiwala ko na nag-mature na siya. Lahat po nagbabago. Hindi ko man po masabi kung bakit. Pero yun ang totoo. Ilang sandali pa ay narating na namin ang aming patutunguhan.
Nandun na rin si Tita Esme na nakakross pa ang mga braso, nakataas ang kilay at nakasimangot. Nang makita niya kami ay lumapit siya kina Daddy at mataray na sinita ang mga kapatid na lalaki. Bakit ang tagal nyo? Kanina pa ako nandito. Akala ko naman ay mauuna pa kayo. Mas malapit lang ang pinanggalingan mo. Tama na yan. Ang mabuti pa, magdasal na muna tayo at humingi ng tawad sa pagpapahukay kay Mama. Sa'yo pa talaga nang galing yan? Anak mo ang may gusto nito, hindi ba? Kung tutuusin nga ay wala naman kaming mapapala ni Celso sa pagkuha ng tarot cards ni Mama. O mas tama sigurong sabihin na tanggap na siguro ng anak mo ang kamalasang taglay niya. Kaya yayakapin na lang niya ang sumpang yan sa pamilya natin. Ang galing! Luna, the chosen one! Huwag mo naman nang simulan, Esme. Lagi na lang anak ko nakikita mo eh. Tama na. Simulan na natin ang pakay natin dito. Ayokong abutin ng dilim sa sementeryo. Duwag ka talaga! Wala nang umimik kila Daddy. Kitang-kita ko pa ang pag-iling niya bago lapitan ang mga naguhukay sa kabaong ni Lola. Kaagad namang nagsimula ang dalawang tagahukay. Wala pang kalahating oras, inilabas na nila ang kabaong ni Lola na buo pa rin at wala pang sira. Nang maiakyat na mula sa hukay na yon ay pinalayo kami ng bahagya. Ilang sandali pa, binuksan na nila ang kabaong ni Lola Mila. Nagulat kaming lahat nang makitang buo pa rin si Lola. Wala ring mabahong amoy na nanggagaling sa bangkay niya. Kung hindi nga lang namin alam na ilang buwan na siyang patay, iisipin namin kamamatay lang niya. Wala rin kaming nakitang kahit isang uod na kumakain sa katawang lupa niya. Hinagod ko ng tingin ang bangkay ni Lola Mila. Parang natutulog lang siya. Naiiyak pa akong lumapit sa kanya. Ngunit nang makalapit ako, ay doon ko lang napansin na kailangan ko pala ang nasa kamay ni Lola Mila. Sinubukan ko sanang kunin yon nang biglang magsalita si Tita Esme. Kunin mo na para matapos na tayo rito. Akala mo naman talaga mababago ang kapalaran niya. Sige na anak. Bumuntong hininga na muna ako bago sinubukang kunin yon sa kamay ni Lola Mila. Ngunit napakahigpit ng pagkakahawak niya sa mga baraha. Para bang ayaw niyang makuha yun ng iba? Ilang beses kong sinubukan. Ngunit sa tuwing gagawin ko yon, ilang pirasong baraha lang ang nahihila ko. Napansin ko rin na mas humihigpit ang kapit doon ng kamay ng Lola. Kaya naman sinubukan ko siyang kausapin. Lola, handa na po ako sa kung ano man ang kalalabasan ng desisyon kong ito. Magtiwala po kayo sa akin. Nako ha, baka magulat ka kapag biglang sumagot sa'yo si Mama. Esme naman. Sige na anak, ituloy mo lang. Tumango lamang ako at muling sinubukang kuhanin ang natitira pang baraha sa kamay ni Lola Mila. Nang makuha ko na ngayon, labis ang aking saya. Nang bigla na lang dumilim ang langit. Nagsimulang kumulog at kumidlat. Nagliparan din ang mga ibon sa kalangitan. Lumakas din ang ihip ng hangin. Napatayo ako at pinagmasdan ang nangyayari sa kalangitan. Nasa ganoong senaryo ko nang biglang magyaya si Tita Esme na umuwi na kami. Okay na, magsiuwi na tayo. Baka abutan pa tayo ng malakas na ulan eh. Celso, sa bahay ka na muna matulog. Mamayang madaling araw ka nilang bumalik sa Nueva Vizcaya. Sige, Ate Esme. Bakit hindi na lang tayo sa bahay? Total, ihahatid pa naman kami ni Celso. Mas maganda nga. Para may bonding din tayong magkakapatid. Fine, whatever. Luna anak, halika na. Umuwi na tayo. Opo. Magkakasama kaming umuwi sa bahay. Pagdating doon ay kaagad akong pumasok sa kwarto ko. Kakaiba kasi ang bigat na nararamdaman ko eh. Kaya nagpahinga na muna ako. Hindi na ako nagbihis. Basta na lang akong humiga sa kama ko at natulog. Pero kakaibang napanaginipan ko. Nasa loob daw ako ng isang sasakyan. Madilim ang kalsada at malakas ang ulan. Nang bigla na lang may nagring na cellphone. Lilingunin ko na sana kung sino yon nang bigla na lang nagkaroon ng pagguho ng lupa mula sa kabilang gilid ng sasakyan. Kasabay noon ay ang naglalakihang bato na gumugulong mula sa bundok na nasa gilid ng kalsada. Napasigaw na lang ako ng malakas nang tumama ang bato sa sasakyang kinalalagyan ko. Napapikit pa ako at hinintay na maramdaman ang sakit. Pero ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin akong nararamdaman. Kaya naman idinilat ko ang mga mata ko. Pero nagtaka ako na nasa loob pa rin ako ng kwarto ko. Panaginip ba yun?
Ay, ano kayang... Hindi ko pa natapos ang mga sasabihin ko nang bigla na lang humangin ng malakas kahit nasarado naman ang mga bintana ko. Kasunod noon ay ang pagpatay-sindi ng mga ilaw. Bigla ring bumukas ang maliit na drawer ng study table ko. Nilapitan ko yun at nakita kong nando ng tarot cards na kinuha namin kay Lola. Nangunot ang noo ko. Hindi ko maalalang inilagay ko yun sa drawer eh. Hinawakan ko yun para kunin. Ngunit sa oras na dumampi ang mga kamay ko sa baraha, may mga imahe akong nakikita. Kagaya ng nasa panaginip ko. Landslide, malalaking bato, madilim na kalsada. Nagulat ako sa nakita ko, kaya naman binawi ko ang kamay ko. Kasabay noon ay ang pagbabalik ng normal na temperatura sa kwarto ko. Nawala na rin ang hangin, hindi na rin nagpapatay-sindi ang ilaw. Nilibot ko ang paningin ko sa buong kwarto ko. Wala naman akong nakitang kakaiba, kaya napabuntong hininga na lamang ako. Pero doon ko napansin ang isang barahang nakahiwalay. Kinuha ko yun at tinignan. Isa yung imahe ni kamatayan. Ito ba ang tinatawag nilang death card? Hindi kaya... Napaisip ako. Parang nanonood ako ng isang pelikula sa aking utak. Paulit-ulit na rumirehistro ang mga eksena sa panaginip ko. Hanggang sa narinig ko ang pagtatalo nila Tita Esme at Tito Celso sa kabilang kwarto ko. Akala ko ba magaling mangkulam yung Melba na yan? Bakit hanggang ngayon ay wala pang nangyayari kay Luna? Bata pa lang siya, pinalalagyan na natin siya ng sumpa. Pero bakit panandali ang pagkabaliw lang ang naging epekto? Hindi ko rin alam. Sinusunod ko naman mga sinabi niyo sa akin eh. Nilalagyan ko mga ibinibigay kong pagkain sa kanya ng gamot na galing sa mangkukulam. Kaya hindi ko rin alam. Hindi bale. Mamaya babiyahin na ako. Pupuntahan ko siya para tanungin. Dapat lang, hindi na ako natutuwa sa mangkukulam na yan ha. Si Luna ang pinapakulam natin, pero tayo naman ang minamalas. Sinabihan naman tayo na maaaring bumalik sa atin ang kulam. Lalo na kung ang kinukulam at ginagayuma ay mas malakas. Ewan ko sa'yo, ayusin mo yan kung gusto mong madagdagan ng mana na para sa atin. Tayo naman kasi ang anak eh, pero sa apo halos iniwan ang lahat. Nakakainis! Ate Esme, huwag ka mag-alala. Kung hindi man tumalab kay Luna, doblehin na lang natin ang kay Kuya. Lalo na't hindi pa rin nawawala ang tiwala niya sa atin. Bobo ka talaga. Paano mawawala ng tiwala sa atin si Kuya Hiner? Ginamitan ko siya ng gayuma. Si Mama naman ginamitan ko ng pampahina dahil ayaw tumalab ng pampaamo. Napakahirap talagang mapasunod ang matandang yon. Halos lahat ginawa ko na, pero wala talaga. Napasinghap ako sa mga narinig ko. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Akala ko pa naman ay iba si Tito Celso. Pero magkakuntsaba pala sila ni Tita Esme. Hindi ko alam kung ano na lang ang mararamdaman ni Daddy sa oras na malaman niyang matagal na pala kaming pinapaikot ng mga kapatid niya. Nasa ganoong pag-iisip ako nang bigla na lang akong makarinig ng bulong. Boses yun ni Lola Mila. Hindi kita pababayaan. Poprotektahan kita. Patawad kung hindi ko sinabi sa iyo ang lahat. Lola, kayo po ba talaga yan? Nasaan po kayo? Ibig sabihin ay matagal nyo na pong alam ang ginagawa nila Tita Esme? Hinintay ko kung may maririnig pa ako, pero wala na akong narinig na sagot sa mga katanungan ko. Kaya naman bumalik na lang ako sa kama ko. Magdamag na pinag-isipan ko kung paano ko sasabihin ang mga nalaman ko kay Daddy. Hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako ulit. Kinabukasan, nagising ako nang bigla na lang marinig ang malakas na sigaw ni Daddy. Hindi! Celso! Esme! Si Celso! Bakit po kuya? Ano po ang nangyari? Tinawagan ako ng mga pulis na aksidente sa isang landslide pauwi sa Nueva Vizcaya si Celso. Tinamaan ng malaking bato ang kotse niya. Hindi siya nakaligtas. Ano? Paano nangyari yun? Hindi naman bumabagyo. Oo at umuulan. Pero imposible. Kasalanan nito ni Luna. Tayo ang nagdurusa sa kamalasan niya. Kasalanan niya ang lahat ng ito. Lahat na lang ng taong malapit sa kanya ay namamatay o kaya ay nadidisgrasya. Walang kinalaman si Luna sa mga nangyari. Isa pa hindi totoo ang mga sumpa at kamalasan na yan. Kaya nga buhay pa ako. Oo, buhay ka pa. Pero para ka na rin patay. Habang buhay ka nang nakatali sa wheelchair mo. Aksidente ang nangyari, Esme. Bakit ba ang init ng dugo mo sa anak ko? Huwag mong sabihin na dahil sa mana at atensyon. Oo at hindi.
Oo, dahil simula nang dumating siya, nagkandamalas-malas na ang pamilyang ito. At hindi dahil sa mana. Aalis na ako. Bahala na kayong mag-ama. Basta kukunin ko ang dapat na para sa akin. Simula ng araw na yun ay lagi na naming kasama si Tita Esme sa pag-aasikaso sa burol ni Tito Celso. Kaya hindi ko maiwasang mapansin ang biglaang pagbagsak ng katawan ni Tita Esme. Parang bigla ring tumanda ang itsura niya. Ang isa ko pang napuna ay ang madalas na pagsusuot niya ng sweatshirt o jacket kahit pa nga tirik na tirik ang araw. Nang mailibing na si Tito Celso, nawalan na rin kami ng komunikasyon kay Tita Esme. Isang buwan pa ang lumipas bago kami nakatanggap ng tawag mula sa kanya. Mababakas sa boses niya ang panghihina. Luna, pwede niyo ba akong dalawin sa bahay ni Kuya Hiner? Pakiusap, gusto ko siyang makausap kahit bago man lang ako mawala sa mundong ito. Ano po bang sinasabi niyo, Tita Esme? Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Sandali po at pupunta kami ni Daddy sa inyo. Nagmamadaling sinabihan ko si Daddy. Bakas ang matinding pag-aalala niya para kay Tita. Kaya inutusan niya akong tawagin ang kapitbahay namin para ipagmaneho kami papunta sa subdivision na tinitirhan ni Tita Esme. Nagtatakbo ako at tinawag kagad si Manong Romel. Pumayag naman ang matandang lalaki. Pagbalik namin sa bahay, kaagad na tinulungan naming makasakay si Daddy sa kotse. Nang makasakay na kaming lahat, pumunta na kami kina Tita Esme. Inabot din ng halos 1 oras bago namin narating ang bahay niya. Pagdating doon ay kaagad na bumaba na kami. Nasa may pinto pa lang kami ay rinig na namin ang malakas na sigaw ni Tita Esme na halatang nahihirapan. Tama na! Ayoko na! Nagsisisi na ako sa ginawa ko! Mabilis ang naging galaw namin. Hindi na kami kumatok. Binuksan na lang namin ang pinto. Bumungad naman sa amin ang mga nagkukumpulang katulong na halatang takot na takot. Nang makita nila kami ay kaagad nilang sinabi na nasa kwarto si Tita Esme at sinusumpong na naman ito. Walang pag-aalinlangang pinuntahan namin ang kwarto niya. Nagulat kami nang sa pagbukas ng pinto, nakita naming nakaupo sa sahig si Tita Esme. Nakasuot lang siya ng pantulog na walang manggas, kaya kitang-kita namin ang mga sugat at bukol sa kanyang buong katawan. Para ring naaagnas ang kanyang balat sa muka. Nanonood rin sa ilong ko ang amoy ng kwarto niya. Napakabaho, parang nabubulok. Magkaganon pa man ay nilapitan ko siya. Pero nang mahawakan ko siya ay bigla na lang umatras si Tita. Wag mo akong hawakan. Nakakadiri ako. Ang dumi-dumi ko. Ano bang nangyari sa'yo? Sandali at magpapatawag ako ng ambulansya. Hindi na ako magagamot ng doktor, kuya. Kasalanan ko ito. Pinaparusahan na ako ng langit sa mga maling gawain ko. Ano bang sinasabi mo? Kailangan magamot ka. Kuya, ito ang balik ng mga ginawa ko sa pamilya mo. Ha? Sa pamilya ko? Oo, ang pagkamatay ng asawa mo. Ni Mama, ako ang lahat ng may kagagawan nun. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako ang tumulak sa mami mo sa hagdan. Pinagdasal ko rin si Kuya Hiner para maaksidente siya. Pinainom ko ng gayuma si Mama pero hindi umepekto. Kaya pinapalitan ko ang pinapainom ko sa kanya ng isang gayumang pampahina ng katawan. Ang pagkabaliw mo, gawa-gawa ko lang yun. Ako ang nagpagawa para magkaroon ka ng hallucination. Masama akong tao. At ito ang nararapat na kaparusahan sa akin. Ginawa mo ang lahat ng yun? Bakit? Paano mo naatim nasaktan ang sariling pamilya mo? Eh yun nangyari kay Celso. May kinalaman ka rin ba? Wala po, kuya. Karma yon sa lahat ng plano ni Celso. Pareho naming gusto ang mas malaking mana. Kaya hindi namin matanggap na si Luna ang makakakuha ng lahat na inaasam namin. Sinubukan pa sana naming paggawa ng bagong gayuma si Luna para mas mabaliw siya. Pero naaksidente si Celso. Kitang-kita ko ang pagkadismaya ni Daddy sa mga kapatid niya. Pero masaya na rin ako dahil umamin na si Tita Esme sa mga pagkakamali niya. Naisip ko kasi noon na wag nang sabihin pa kay Daddy ang lahat ng narinig ko na usapan nila ni Tito Celso.
Alam ko pong masakit para kay Daddy ang kanyang mga narinig, kaya hinawakan ko ang kamay niya at nginitian. Mukhang naintindihan naman niya ang ibig kong sabihin. Walang kapatawaran ang ginawa mo. Pero kapatid kita, iisang dugo ang nananalaytay sa atin. Kaya patatawarin kita kahit na hindi mo yun hingin. Pero may pabor lang akong hihilingin. Pabor? Anong pabor, kuya? Tulungan mo ang sarili mo. Hayaan mong gabayan ka namin sa paghahanap sa makakagamot sa'yo. Kuya, Luna, patawarin mo ang tita mo ha. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon ay babawi ako sa'yo. Papalitan ko ng masayang alaala ang bangungot na ibinigay ko sa'yo. Hihintayin ko po yan, Tita Esme. Ginamit ni Daddy ang kanyang koneksyon para makahanap ng albularyo. Kaya sa loob lang ng 1 linggo, may nakita at nakilala na kami. Ilang buwan din ang naging gamutan nila ni Tita Esme. Ngunit sa awa ng Diyos ay gumaling siya. Para siyang naging isang bagong Tita Esme. Mas mabait, maalaga at mapagmahal. Simula nang gumaling si Tita Esme ay para akong nagkaroon ng mother figure. Nag-therapy na rin si Daddy, kaya kahit papaano ay nakakatayo na siya. Sa tulong nga lang ng tungkod. Miss Winnie, sa ngayon po ay isa akong online na manghuhula. Bukod sa pagpapost ng mga general readings ay tumatanggap din ako ng mga kliyente. Bukod sa panghuhula ay nagtitinda rin po ako online ng mga pangontra o ang tinatawag nilang evil eye. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa paglalaan ng oras sa istorya ko. Kahit pa nga hindi po ito masyadong nakakatakot, sana po ay may napulot na aral ang mga tagapakinig. Salamat po ulit, Miss Winnie. God bless you po. Ang inyong loyal na taga-subaybay, Luna. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Darwin Domingo, kay Mausel TV, kay Len TV, kay Mochi na nagsabing lagi daw po niyang pinakikinggan ng stories natin. Salamat po, ma'am. Hello din po kay Mirna Alfaro na nag-comment sa Kinarmang Matrona upload. Ang sabi po niya, ang ganda raw po ng boses ko, sing ganda ng mga stories natin. Naku, salamat po ma'am sa papuri niyo. Nakakataba po yan ng puso. Shoutout din po kay Elisa Saicon, kay Leonida Sequinia, kay Machil Pineda, kay Rochelle at Domenico Vena from California. Hello po sa inyo dyan. New subscriber po natin si Ma'am Rochelle. Thanks po ma'am. Hello din po kay Cheryl Fueren, kay Annabella Gabas, kay JV Esteves, kay Gladys Ann Sulit, pati na rin kina Carlo, Cara and Ann. Happy listening po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Josephine De Peñosa, kay Jenilyn Oruga, pati na rin kina Molly Agunat at Gracie Nicole Agunat. Hello din po kay Jovil Monsales Official, pati na rin po sa Pipito Family from Trece Martires at sa Oakwood Squad from Kawit, Cavite. Hello po sa inyong lahat dyan. Shoutout din po kay Theron G. Ilagan, kay Ma'am Elizabeth Maramot, hello po sa inyo, kay Marie Chris Clemente, hello din po kay Akimi Kimi, kay Ella Diaz, kay Yusra April, kay Irene Flores, kay Maribel Balabag, kay Nicole Cornelio at kay Lucy San Jose. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan pa rin po ninyo sana ang mga susunod nating upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makikita. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.